What is up sa inyo mga katropa? It's your boy Ben. Back it up again with another Vlogmas Season 6, Episode 11. So for today's Vlogmas episode is Multo ng Nakaraan. Yeah. So dahil laging special tayo, swak na swak naman yung episode na Multo ng Nakaraan. Which is alam ko, late na yung pag-upload ng November contents kasi sobrang dami kasi nangyari sa buwan ng Nobyembre. So i-blurred na lang natin si Mama. Blurred na lang natin. Colore Japan quality. Stop it. Get some help. Sorry, joke lang. Kaya namin sabi ko is, sobrang late na yung contents ng buwan ng November. Kasi December ko na na-upload yung 5 episodes ng November. Pero okay lang yan, at least nakapag-comply pa rin tayo kahit paano. Kasi dalawa pa lang talaga yung na-shoot kong vlog or content ng buwan ng November. Kasi sobrang gipit sa time management at oras pa lang. Blurred na lang ulit natin si Mama. Japan quality ulit. Tangina mo, walang ganon. Ha? Diba? Dali ko mag-edit, no? Sana nga, before we formally start this episode is, gusto ko lang sabihin na, marami talaga tayo makikilalang tao sa buhay natin na akala natin yun na. Or, parang sasabihin natin na ito na yun, yung mga kasama natin buong buhay natin, at mga kasama natin simula ngayon hanggang doon. Pero hindi naman lahat ng tao na makikilala natin ay siguradong mananatili para sa atin. Kagaya ko, sobrang dami ko na nakilalang tao at dumaan sa akin na sabihin na natin minahal ko. Kasi sila, actually ako, kilala niyo ako na lagi ako nagpapakatotoo sa mga nararamdaman ko sa tao. At mabilis din ako ma-touch at mabilis din ako may love, kaya nga sasaktan, di ba? Napakabilis kasi talaga ng buso ng damdamin kapag naramdaman mo na yung isang bagay na gusto mong maramdaman sa tao. Pero hindi na natin sila masisisi kung bakit sila tayo iniiwan, isasaktan, niloloko o nagagamit. Kasi halos lahat tayo nagkakamali at walang perfectong tao sa mundong to. Kaya sabi ko nga, para lang silang bus na nag-stop over sa isang gasolinahan na kapag na-full tank na sila, sabihin na natin na kapag na-fulfill na nila yung gusto nilang maramdaman, ay pwede na silang umalis. Minsan, sa pagdaan ng araw, aalis sila. Sa pagdaan ng buwan, aalis sila. O sa kagaya ko, sa pagdaan ng taon, aalis sila. Pero marami kasi talaga nagtanong sa akin last time. Kamusta kami ni Sai? Ano siya? Yung last relationship na pinaka-last, na pinaka-unang sinugalan ko sa loob ng 3 taon. Ayos kami, pero hindi na kami. Pero yun ang multo ng nakaraan. Kasi sobrang daming pangarap na binuo namin dalawa. Pero hindi ko inaasahan na ako na lang pala yung tutupad sa pangarap namin. Kumbaga parang yung binuo namin pangarap ay naging bituin na lang din. Kung alam niyo yung kwento ng kanta kong Bituin, alam niyo yun. Na parang tutupadin ko na naman yung isang pangarap sa ibang tao. Pero sa akin, okay lang naman. Wala naman akong magagawa. At wala rin akong dapat sisihin pa sa nangyari. Kasi, everything that happens in our life have a reason. Kumbaga, it may be to make us stronger, wiser, and better. Pero sabi nga nila, hindi natin dapat ugaliin na damdamin lahat ng bagay mo. Kumbaga parang, let's just go with the flow. Sumabay lang tayo sa agos ng buhay at balang araw, gagaling din yung sugat na iniwan ng nakaraan. Pero, kahit paano, medyo nakakausad na. Dahil bukas, 3 buwan nang wala kami. December 3. Kasi ngayon December 2 na eh. Sobrang late na nga, di ba? Pero, last kidding aside, sobrang daming nangyari na memorya sa amin dalawa. Sobrang daming pangarap na nabuo at sobrang daming memories na magagandang nabuo. Pero siguro sabi ko nga, oras na din para kalimutan yung mga bagay na yun. Or para bitawan ulit yung mga pangakong napako na dahil sa paglisan niya o pag-alis niya. Pero yung multo kasi habang buhay natin dadalhin. Sabi nga nila, when there's unforgettable one, there's the greatest love. When there's greatest love, there's a ghost. Multo na hindi natin talaga makakalimutan. Kasi to be honest, ako willing ako magsakripisyo para sa kanya. Kasi I feel like
that time na siya na talaga. Well, siya naman talaga, pero hindi natin masisisi yung panahon o yung buhay kung bakit naging ganun yung sitwasyon namin dalawa. Ito na lang yung sasabihin kong tanging naging dahilan niya. Ayaw niya na maging problema sa akin, ayaw niya na maging pabigat sa akin. Baga ayaw niya ako mag-alala, ng problema, sa mga bagay na nangyayari sa amin dalawa. But to be honest, she deserves everything in this world. She deserves to be loved, happy, and cared at the same time. She deserves everything in this world. Why? So she is the most strongest woman that I know in my life. Isa siya sa pinaka matapang at malakas na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Kaya sabi ko, sige, 3 years na rin naman wala ako. Sugal na natin to. Whatever happens, it happens. I took whatever it takes. Pero hindi pa rin mawawala yung batuhan ng salita kapag nasaktan tayo. Kasi alam naman natin na pag nasaktan yung puso natin, isipan natin, hindi natin maiwasang hindi makontrol yung mga bagay na sasabihin natin sa isang tao. Alam ko na mali ako doon. Alam niya rin na may mali siya doon. Yun na yung pinakamagandang part doon sa bagay niya. Parehas kami magpakumbaba at pinatawad yung isa't isa sa mga bagay na nasabi namin sa isa't isa. Yun yung multo ng nakaraan ko eh. Kasi ako, actually dati, 2024, ang multo ko, si Papa Lax. Pero nakamove on ako sa bagay na yun at nakausap na ako. Pero ito na naman, another multo na naman yung kailangan kong harapin at unti-unting bitawan at kalimutan. Mahirap sa una. Noong una nahihirapan talaga ako. Hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-saya, hindi ako makangiti ng totoo talaga. Kasi sobrang sakit ng naramdaman ko kasi dire mo, bumuo kayo ng sobrang daming pangarap. Sabihin na natin kasing taas ng mga bituin na alam natin sa sarili natin na sobrang hirap abutin. Pero wala eh. Ako na lang talaga mag-isa yung tutupad sa mga pangarap niya. Kumbaga, sa bituin, pangako yung mahirap tupadin. Dito, pangarap ang mahirap tupadin. Pero sabi ko nga, mababa man yung pangarap ko, pero marami akong gustong makamtan sa buhay ko. Tanging gagawin ko na lang siguro kagaya ng sinabi ko noon. Oo, minsan natatalo tayo, minsan nananalo tayo, minsan nagadapa at minsan nawawalan mo ng pag-asa. Pero sabi ko nga, huwag natin dapat ugaliin na pagpalaman sa lungkot, sa bigat, sa sakit, kundi sumabayin lang tayo sa agos ng buhay. Kasi magta-20 pa lang naman ako, bata pa, marami pa ako makikilalang panibagong tao, pero sa ngayon, it's better to live on my own. Kasi ngayon pa lang ako nakakabawi sa sarili ko. Kasi buong buhay ko, kapakanan ng iba, yung lagi kong inuuna, yung sarili ko yung nasa huli. Ngayon, nagagawa ko yung gusto ko, nabibili ko yung gusto ko, nakakain ko yung gusto ko, at malaya ako sa mga isipin, sa mga bigat, sa mga sakit, pwede kong maramdaman. Pero kahit na ganoon, marami pa rin kasi pwedeng mangyari na hindi natin alam. Hindi nga kasi natin pwedeng sabihin na imposible itong mangyari. Lahat ng pangyayari at mangyayari sa buhay natin ay posibleng mangyari. Hindi natin hawak ang manibela ng buhay natin dahil hindi naman natin malalaman kung ano ba ang dalang bigat ng kinabukasan. Kailangan na lang natin gawin ay sarapin to ng buong tapang, buong lakas at buo yung loob natin dapat. Hindi natin kailangan magdalawang isip kung magiging ayos ba tayo kinabukasan. Pero ang tanging message ko lang ay sa'yo, Ishino. Masaya ako sa kung nasan ka man yan. Alam ko may bago ka na. Okay lang yun kasi yun naman yung gusto ko yung maging masaya ka. Kahit hindi lang sa feeling ko, kahit sa iba na. Masaya ako para sa'yo. No hurt feelings. Wala. Masaya talaga ako. Good luck sa journey niyong dalawa. Kung magtatagal man kayo, I just stay strong. Pero ako, masaya na ako ng ganito. Laging kapatid ko lang iniisip ko at sarili ko. Okay na ako dun. Full of love na ako ngayon. Full of happiness. And full of things na hindi ko ma-explain talaga. I really like this way kung paano ako mamuhay ngayon. Nakatayo ulit sa dalawa kong paa after 2 years na pagpapahinga.
sa pagsugal sa isang bagay na hindi ko naman sigurado kung saan ako dadalhin. Oo, hindi ko pa alam kung ano yung direksyon ng buhay ko ngayon. Pero sabi ko nga, lahat naman to magbubunga balang araw. Hindi ka na. Kaya, stay safe, stay strong, Ayan o. and stay faithful. Pero And may kabit to. be yourself lang, Sai. I miss you, to be honest. Pero hanggang doon na lang. Doon na lang tapos yung kwento natin at hindi ko na kayang balikan pa. Pero kung babalik ka, pwede naman. Umpisa ulit tayo at simulan ulit ang panibagong storya ng ating tahanan. Pero sa ngayon, kailangan ko munang umusad pa. Kasi hindi pa ako totally nakakausap. Maraming salamat sa mga bagay na naparamdam mo sa akin. Sa mga araw na nilagyan mo ng ngiti yung mga labi mo. Maraming salamat sa memories na nakatatak dito at dito. You still have this soft spot on me. Sa'yo lang naman. Maraming salamat sa'yo. Sa'yo lang guys. If you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo shoutout, comment down below na shoutout po and I'll take 5% and I'll shout at them to the end of the video. And guys, peace out and signing off. See you guys in the next vlog. Yung next vlog is birthday yung kaganapan sa second birthday ni Bea. So panoorin nyo na lang, patayin nyo na lang. Peace out, signing off. Bye-bye!